Good morning. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. For those who are first-timer, sa mga ngayon lang po nakarating po dito, welcome to the Jesus the Anointed One Church. Welcome to the JA1 family. Praise God, palapakan natin ang Lord sa buhay po nila. Hallelujah. Since na 10% lang ang pwedeng makapasok sa ating pong church, that's why marami po mga bakanting upuan sa itaas. But usually sa normal ho ay yun po ay punong-puno ng mga taong sumasamba sa Diyos. Kapag kayo pinahuli, wala na po kayo mapagparkingan. Since na ang allowed lamang ay 21 years old to 59 years old. At ang mga 60 years old and above ay hindi po pinapayagan na dumalo o lumabas man yata ng bahay. At ang 20 years old pababa ay ganun din. So anyways, blessed are you sapagkat you give time to worship and praise the name of the Lord our God. Praise God. At ngayon ay naniniwala ko na babalik po tayo sa normal because of the situation na hindi na kayang i-sustain ng ating pong government na i-supply ang needs ng mga naka-lockdown. At the same time, the economy is going down. At dahil po dito, they have no choice kundi buksan ang public transportation. Pakawalan na yung mga tao na hindi allowed, like 20 years old pababa at 60 years old and above. Sabi ko nga, anong kaibahan ng mga nasa kulungan na pinapakain ng gobyerno at sa mga naka-home arrest na sinusupply din ng gobyerno ang pangailangan nila sa mga naka-lockdown naman na tao? Ang pagkakaiba lang ay maliit ang selda, ang house arrest ay nasa bakuran o nasa loob lang ng bahay, at ang mga naka-lockdown naman ay nasa loob lang ng bahay at nasa bakuran. Pareho lang, di ba? Maliit, malaki-laki, at mas malaki. Pero the same thing, nakakulong din po yan. Where is freedom? It has been proven na ang COVID-19 na kinatatakutan ng mga tao, 98% ay curable. At dahil sa curable, hindi mo kailangan ng vaccine. Dahil gumagaling naman ang tao, curable. If it is incurable, then you need those vaccine at i-lockdown ang lahat ng tao. But since na ito ay gumagaling, ang tao ay dapat palayain. At ang tao din naman na ayaw magkasakit, siyempre, meron ba taong gustong magkasakit? Ayaw. Therefore, ang tao ay maingat na rin. Dahil sa ayaw natin magkasakit, kaya tayong lahat ay mag-iingat. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, I'll tell you, you have nothing to fear. Ang alam ko, kapag meron pong ganitong pandemic, o kaya kung tawagin po natin ay plague, salot, ang totoo, ang tao ay lumapit sa Diyos. Dahil siya ang ating pong great healer. He is our miracle working God. He is the God who could give your life. Maski na anong pag-iingat ng mga tao, in fact, marami mga tao hindi lumalabas sa kanilang mga bahay. Lalo tigit yung mga matatanda. Pero bakit nagkaka-COVID? At sinabi ng WHO, airborne. Therefore, hindi mo alam kung sino, kung kailan darating yan. Maski sa loob ng bahay yan, maski anong gawin mo, pupunta yan. Ngunit, I know and I believe, those who fear God, they have God's divine protection. Amen? Praise the Lord. Now, because of the protocol, normal na tayo pong lahat ay naka-face mask.
Protocol siya. It has been declared na kailangan mo naka-face shield. Bagamat napakainit. Hindi komportable. Of course, in response to the so-called health protocol, we have no choice but to abide. But anyways, gusto kong marinig ninyong lahat, wala kang dapat ikatakot sa COVID-19. Dahil sino ang nag-design ng machine? Tao. Anong inilagay ng taong nag-design ng machine? Baka tarangkaso lang at sipon, inilagay niya na at kagad yan, ang manumang bakteryan yan ay sasabihin, COVID ka na. Now, how many people ang natatakot ngayon na mismong buntis, bago manganak, kailangan i-swab test? Ay may sipon-sipon ng konti, sinabing positive. Ano ngayon ang gagawin ng ospital? Ayaw tanggapin dahil sa takot na makahawa. Yan po ay masasabi kong kalokohan. Sapagkat maging noong unang panahon, bata pa tayo, ang tarangkaso ay sadyang nakakahawa na. Ganon din ang COVID, tarangkaso po yan, yun po'y nakakahawa. Bakit ka magpapahawa? Ngunit, again, hindi siya killer disease. Siya ay curable disease. At napakarami na pong napatunayan na ang mga nagka-COVID ay gumaling. So, anong dapat natin ikatakot? Panahon na tayong lahat lamang ay mag-ingat, ngunit huwag natin pababayaan ang ating pong economy sapagkat, ligtas ka sa COVID, pero ano ang kakainin mo pag wala kang trabaho? Baka naman magka-ulcer ka, at baka naman pag namayat ka, pag nagkasakit ka, hindi ka namatay sa COVID, nagkasakit ka naman, namatay ka sa ibang uri ng sakit dahil sa kagutuman. Ang depression sa panahon po nating ito ay matindi. Bakit? Ang depression, hindi na nakakalabas yung mga smart na mga 60 years old and above. No, maliliksi pa po sila. Dati, lagi po silang nag-aayos. Ang ganda ng kanila po mga lipstick. Naka-makeup sila, smart. Ngayon, ang lagi na kaisipan, sino naman ang ating paghahandaan para mag-ayos? Bakit pa tayo bibili ng damit ngayon? Bakit tayo bibili ng mga mamahaling mga lipstick? Dito lang naman tayo sa bahay. Bagsak ang cosmetic industry. Bakit tayo bibili ng mga bagong damit? Wala din namang handaan ngayon. Bagsak ang apparel industry. Bakit tayo kailangan bumili ng magagandang sapatos? Wala naman tayong pupuntahan. Bagsak ang shoe industry. Bakit tayo kailangan pumunta sa isang lugar? Hindi naman tayo pwede. Bagsak ang tourist industry. Now, ano mangyayari sa economy? Bagsak. Pero kung ito man ay inalaw ng Diyos, mayroong itinuturo ang Diyos sa ating pong gobyerno, may itinuturo ang Diyos sa napakaraming mga tao kung paano po sila magbigay ng panahon sa Diyos. Dahil sa panahong ito, sa Diyos ka lang talaga aasa. You understand? Yes. Sa Diyos lang tayo aasa. But anyways, ano man ang buhay, mas laging nakakaangat ang mga naglilingkod sa Diyos. At ikaw yon. Alright. Our topic for today is about the miracles of the Lord. Yan ang ating pong topic, the miracle working God. Kaya ito ang hiningi kong mensahe sa Diyos. O ibinigay ng Diyos sa buhay ko na sabihin po sa inyo ito ngayon dahil you need miracle. Pwede ba makita ang mga kamay ng mga taong nangangailangan ng miracles? Yes. Everybody say, every day is a miracle working day. Just to breathe, just to inhale that oxygen God's provided, that is already a miracle. Yung gumising ka lamang sa umaga, na ang sarap ng gising mo, milagro na ho yan. Yung ikaw ay makakain
maramdaman mo ang init ng kape at ng masarap na almusal, that is a miracle. Yung ikaw ay nakakapagsalita, that is a miracle. Yung ikaw ay nakakapag-comfort ng iba, you are God's instrument for miracles. Miracles. And what we need today is God's miracles. If there is no miracles, then the world will shut down. Kung walang miracles ang Diyos, ang mundo'y hindi na po iikot. Hindi mo na makikita ang pagsikat ng araw. Hindi mo na makikita ang ganda ng universe pagdating ng gabi. But because of God's miracles, now we begin to analyze and understand na, wow, totoo nga na mayroon pong Diyos. Now, let us open our Bible. Please open your Bible with you. If you have your, meron ka bang cellphone, kung di mo nadalang Bible mo, open your cellphone now, pero not for text, okay? And please put into silent mode ang iyong mga cellphones, please. Okay, please read with me. Matthew chapter 14, verse 28 to 29. Anyway, it's there. You can read with me now. Sige, basahin natin. Tingnan nyo sa screen. Then Peter called to him, Lord, if it is really you, tell me to come to you, walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. God will be the one to bless His word. Actually, ang verse na yan, yun yung time na si Jesus ay iniwanan ng mga disciples doon sa isang bundok. At ang mga disciples ay tungo na sa isang ibang side ng Sea of Galilee. Then, in the middle of the night, kalagitnaan ng gabi, ay bigla silang siniklot ng hangin. Lumakas ang hangin, sila'y natakot ng husto. But, ang ginawa ni Jesus, alam niya yung nangyayari, siya'y naglakad. Naglalakad siya sa tubig, at pagkatapos noon, nakita siya ng kanyang mga disciples. At ang sabi ng Lord, multo, sabi ng mga tao, multo, multo. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Then sabi ni Peter, Lord, if that is you, kung ikaw yan, pwede ba akong pumunta sa'yo, maglalakad din ako? Sabi ni Jesus, halika. Then, nakita po natin sa Biblia, binasa natin, lumusong si Peter, naglakad din sa ibabaw ng tubig. I'll tell you this. Bakit lumakad si Peter sa ibabaw ng tubig? It's because nag-response siya sa tawag ni Jesus. At ang sabi niya, come, halika. Come. Yes, makakalakad ka, come. And that is the miracles experienced by Peter na naglakad sa tubig. Grabe. Ang alam ko, ako nakakalakad na rin po ako sa tubig. Hanggang dito nga lang. Okay. Pero yung pinag-uusapan natin sa ibabaw ng tubig, that is a miracle. Jesus demonstrated the power of His name. Nung nag-respond si Peter, come, then he has that faith that he could walk. Listen carefully, listen to me. I'll tell you this. Once you obey the words of the Lord, miracles begin. Wow, ulit. Once you obey the voice and the words of the Lord, miracles begin. Nagsimula ang milagro nung sinabi ni Jesus kay Peter, come. And when Peter responded, tumugon siya. Immediately, he walked on the water. Ang istorya niyan, after na naglalakad na siya, malapit na kay Jesus,
lumakas yung hangin. Tinanggal naman ni Peter ang kanyang paningin kay Jesus. Biglang naibaling niya sa lakas ng hangin. Immediately, bang! Siya po ay lumubog. Kapag tinatanggal pala ang paningin sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, lumulubog ang tao. Paglubog niya, biglang sigaw, Lord, help! Marunong naman siya lumangoy, di ba? Pero, ibig sabihin nun, sa kanyang paglalakad na yon, paglubog niya, pwede siya mamatay. Pero maganda pa rin dito, binawi kaagad ni Peter ang kanya pong naging takot na yon. Tumawag uli kay Jesus, Lord, help! Si Jesus Christ naman, patakbo na dinampot siya. At nung inangat siya, nakalutang na uli. Kaso nga lang, sinermonan siya. Ano ang sermon? Ang liit naman ng faith mo. Pakita mo yon? Bakit ka nag-alinlangan? Pero si Peter, I believe, kumapit na ng gusto. Hindi na po, Lord. Hindi na. Kakapit talaga ko sa iyo. Then naglakad silang dalawa papunta sa bangka. Listen, I'm telling you this. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya niyang gumawa ng miracles sa buhay mo tulad ng ginawa niya kay Peter. Only faith in God ang pinag-uusapan dito. Are you listening? Mga magulang ko at mga kapatid, lahat kayo ngayon na nanonood dyan, most people today don't believe on miracles. Sa panahong ito, napakaraming tao, they don't believe in miracles. With the technology we have now, miracles is a thing of the past. Sabi nila, yan ay lumipas na, wala na mga miracle ngayon. Even those who claim to know God are blinded of the material things surrounded them. Their faith do not have strong foundation. They easily give up and easily surrender. Antindi, nawawala na talaga yung faith ng mga tao. Yung mga mayayaman, sabi na, we don't need miracles. We can pay our hospital bills. We don't need miracles. We can buy our food. We don't need miracles. It's like if a person don't need miracles, means to say you don't need God. Sino dito nangangailangan ng Diyos? If you need God, that means to say you need miracles. Yung word na sinabi ng John chapter 15 verse 5 and 6, apart from me, you can do nothing. In other words, ikaw ay sumandal sa Kanya. Kailangan mo ang araw-araw na milagro sa buhay na ito para ikaw ay mag-survive. Don't ever depend on your own knowledge, on your own understanding, on your own strength. Please, don't ever do that. What you need is God every day. Sinong muli dito nangangailangan ng Diyos araw-araw? Hallelujah! Those who declares, I need you, Lord, you will always live in miracles. The Lord gave this promise, I will never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5 says, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Alam niyo kung sino yung hindi niya iiwanan ni pababayaan man? Yung mga tao na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. At sino ang mga yon? Sino yon? Sabi mo nga sa kaliwat kanan mo, tumingin ka lang ng konti. Ako yan. Ako yun. Yes, ikaw yun. That is why in our days,
Ano man ang galing mo, ano man ang dami ng kayamanan mo, ano man ang ganda ng negosyo mo, ano man ang mga malalaking kaibigan mo, you still need miracles. Lahat ng yan, they cannot give you life. That's why Peter said, Lord, help! And because of that word help, immediately, God reached His hands and saved Peter. Mga kapatid, wala kang ibang lalapitang Diyos, kundi siya lang. Hallelujah! Now, I'll give you some example here, mga illustration po nito. Naalala niyo po ba si Paul at saka si Silas? Si Paul at si Silas ay isang tao na nangangaral ng salita ng Diyos. Sa book of Acts 16 verse 25 to 28. Ang istorya ganito, yung verse na yan, si Paul sa si Silas ay ikinulong. Pinagpapalo sila. Samantalang nasa kulungan, nasa tanikala sila, alam niyo ba guys, instead na sila magmukmok, sila po ay kumanta. Nag-worship kay Lord. They keep praising and worshiping the Lord our God. Bigla ngayon, narinig ng mga kapwa nila bilanggo, pati na ang mga sundalo na yon. Sila po ay nagpray in the middle of the night, singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Pero ano nangyari? Bigla ngayon, tumugon ng Diyos. Bigla ngayon lumindol. Wow! Suddenly, there was a massive earthquake, matinding lindol, and the prison was shaken its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Nagulat lahat ng tanikala, nawala. Dahil lamang sa praise and worship ni Paul at ni Silas. I'm telling you this, if you learn to worship the Lord, miracles begin. Yung kanina, kung papasinin ninyo, tumawag si Peter, then sabi ni Lord, come! And immediately, nagmilagro, lumakad si Peter. Dito naman, they praise and worship the Lord in spite of that tanikala na nasa kanila. Ano nangyari? God set them free. Immediately. I'm telling you this. Purihin mo ang Diyos, huwag kang matakot, anumang problema, may ginagawang milagro ang Diyos kapag siya ay natuwa sa buhay mo. Woo! Hallelujah! Mga minamahal, this is miracles. Purihin mo lang siya. Pangalawa, na example po dito, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Doon sa book of Daniel, ito pong si Shadrach, Meshach, at Abednego, sila ay mga Hudyo na na-exile sa lugar ng Babylonia. Si King Nebuchadnezzar ay nagdeklara na siya ay gagawa ng malaking Diyos-Diyosan. Anong kanyang gagawin? Anong kanyang ginawa? Gumawa siya ng malaking Diyos-Diyosan na gawa sa ginto. At nagdeklara ng sabi niya, walang ibang sasambahin ng mga tao sa buong Babylonia, kundi ang Diyos lang na ito. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, hindi siya sumamba. Hindi sila sumamba. Hanggang sa ito'y nabalitaan ng hari, may nagsumbong kasi. Pinahuli kaagad sila. At sinabi, totoo ba, Shadrach, Meshach, at Abednego, na hindi kayo sumamba sa Diyos-Diyosan na pinagawa ko? Opo, mahal na hari. Alam niyo ba na ang sinabi ko
itatapon sa forno ang mismong hindi man sasamba? Opo, mahal na hari. Bakit hindi kayo sumamba? Mahal na hari, hindi po kami pwedeng sumamba sa anuman Diyos-Diyosan, dahil ang Diyos ay Espiritu. At hindi kami sasamba sa Diyos na ginawa ng tao. Nagalit si Hari Nebuchadnezzar. Pinainit ng 7 beses ang porno na yan. Pagkatapos nung mainit na, biglang ngayon silang kinuha at tinalian. Tinalian ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nun, binuhat sila ng mga sundalo at pagkatapos nun, itinapon doon sa porno na yon. Even yung mga nagtapon, patay sa sobrang init. Patay. Pero si Shadrach, Meshach at Abednego na sumasamba sa Diyos sa loob ng porno na yon ay naglalakad. Naglalakad at tumingin si Nebuchadnezzar. Ang sabi niya, "Hoy, halika kayo. Di ba 3 ang tinapon natin tao doon sa porno na yon?" Opo, tignan ninyo. 4 yung naglalakad. At ang tingin ko ay Diyos ang kasama. Hallelujah. Grabe na to. Mga minamahal, lumapit ngayon si Nebuchadnezzar, sabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, lumabas kayo dyan. Pero teka, nilak nga yun eh. Pero sila po, at nung tinanggal yung lock na yun, lumabas yung 3. Tinignan sila, ano nangyari? Ba't hindi kayo nasunog? Hindi man lang nangamoy usok ang inyong damit? Hindi man lang na sunog ang inyong mga buhok? Ang sabi ng 3, mahal na hari, iniligtas po kami ng aming Diyos na sinasamba. Woo! Mga minamahal, diyan mo makikita na ang taong sumasamba sa Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. Yun literal na nga eh. Apoy na nga eh. 7 beses pang pinainit eh. Ang mga nagtapon sa kanila, patay. Pero silang tinapon at nasa gitna ng apoy na yon, naglalakad pa. At ang nakita pa, 4 sila. Tatandaan ninyo, anuman ang problema ninyo, sobrang lagnat man yan, o sobrang apoy man na problema yan, ikaw na nagtitiwala sa Diyos, sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan, magmimilagro siya sa buhay mo, sasamahan ka niya. Sasamahan ka. Naalala ko tuloy, nung ako ay nasa Italy, walang intensyon kundi mangaral ng mabuting balita. Mayroon akong nakasakay sa train na isang Syrian, nagpakilalang Syrian. Senior ko ang Word of God. After that, parang nakipagkaibigan. Dahil nadudong kami sa isang cabin ng train na yon. Afterwards, ako ay natulog. Then, bigla akong ginising at ang sabi niya, "Friend, wake up. Malapit na tayo sa Rome." Dahil mula sa Milan hanggang Rome, at least mga 4 hours by train. Ginising niya ako. Sabi niya sa akin, "Fix yourself." Yan. Afterwards, pumunta muna ako sa CR. Tapos, pagbalik ko, nagmimerienda siya. Pinakain po niya ako. Binigyan niya ako ng biskwit, cookies. Sabi ko, "Thank you." Pero nakakahiya kasi hindi ko tanggapin dahil nashiran ko ng Word of God. Sabi ko, "Thank you." Kinain ko naman. Sabi ko, "Thank you, Lord." Afterwards, binigyan niya ako ng Bicola juice. Binuksan niya. Ininom ko din. Masarap din. After that,
Sabi ko, ay 2 hours pa, matutulog muli ako. Natulog muli ako. Alam nyo, yung pagtulog ko na yun, nakaprogram sa mind ko, gigising ako after 1 hour. Kasi ganun ako matulog eh. Pag nakaprogram yan sa mind ko, maski na anong oras yan, nga sabihin mo na sobrang antok ko, gigising ako at gigising. Aba, nung ako pinagising, ako pinasa ospital. Nandun ako sa Napoli, hindi ako nakababa sa Rome, napapunta ako ng Napoli, at nandun ako sa Napoli Hospital. Nung ako gumising, ang sabi ng doktor, "Hey, you're lucky. You're still alive. You're poisoned." Oh, nung narinig ko yung nilason, sabi ko, "Oh, nalason ako?" At anong araw na? Thursday. Nilason ako ng Tuesday. Nagising ako ng Thursday. For 48 hours, ang mindset ko, 1 hour lang ako natutulog. Nung nalaman ako ako'y buhay, nalaman ko at na-recall ko ang sinabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa Diyos, lasunin ka man, hindi ka mamamatay. Praise God! Naranasan ko yung miracles na yun. Hindi ako namatay. Sobrang payat ko noon. Payat po ako, hindi naman sobra-sobra, pero payat ako noon. Matapos po ako malason. After 2 weeks, tumaba po ako. God turned into vitamins yung lason na pinainom sa akin. Ay bakit ka na hospital, Bishop Art? Wala nakalagay sa Biblia, pag nalason ka, hindi ka ma-hospital. You understand? And praise God, in that time, I know the devil is so mad at me. Galit siya sa akin. Dahil nagbukas ako sa Rome, nagbukas ako ng church, ang daming miracles na ginawang Panginoon doon. Then sabi ko, hindi mo ako pinababa sa Rome. Babalik ako doon. After a week, bumalik ako. Nag-preach ako, signs and wonders and miracles. Ang dami pong napossess doon na pinagaling ng Diyos na buhay. Sabi ni Sterling, umuwi ka na. Hindi ako uwi. Dumiretso po ako sa England, sa London. Nagbukas ako ng church. Within a week, nagbukas ako ng church. Pinapauwi na niya ako. Sabi ko, didiretso pa ako sa Amerika. Then pagdating ko sa Amerika, nagbukas din ako ng church. Within that mission, 3 churches ang nabuksan after akong lasunin. So, Shadrach, Meshach at Abednego, naranasan ang milagro ng Diyos. Praise God. And another miracles here ay si Joseph. Si Joseph ay isang tao na 11 sa magkakapatid. Ito po'y anak ni Jacob. Si Joseph ay dreamer siya. Naniniwala siya sa Diyos. At because of that, siya ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Siya ay pinaplanong patayin. Alam niyo po, yung mga nainggit pala, pumapatay. May kausap pa ba ako dito? Alam niyo, pag mainggitin isang tao, nagpaplano lagi yan ng masama sa kanya pong kinainggitan. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal mainggit. No. Now, dahil sa kinainggitan siya, pinlano siyang patayin. Pero, naawa din naman yung nainggit ng mga kapatid niya. Sabi nila, ihulog na lang natin sa balon. Ayun, inihulog sa balon. Tapos, ibinalita sa kanyang father na si Jacob na patay na ang kanyang anak na si Joseph. Pero afterwards, tinanggal siya doon at ibinenta sa mga Egyptian. At pagkatapos noon, binenta naman ng mga bumili kay Potiphar. Kaya tingnan mo, binenta. Ganyan mga negosyante. Gusto lagi kumikita. So binenta. Pagkatapos na ibenta, inalipin siya ni Potiphar. Pero dahil na kay Lord si Joseph at si Lord ay nasa kanya, nag-prosper
si Potiphar. Lahat na mahawakan ni Joseph, na manage niya ito ng gusto, gumanda ang kabuhayan at umasenso si Potiphar. Pero after that, gustong sirain pa rin siya ni Satanas. Ginamit naman si Mrs. Potiphar para siya ay ligawan. Ngunit hindi pumatol si Joseph kasi maganda siyang lalaki. At ayaw niya na maging taksil sa kanyang boss na si Mr. Potiphar. So tumakbo siya. Dahil ang gusto ni Mrs. Potiphar, sipingan siya ni Joseph. Siyempre maganda lalaki. So napatakbo. Naagaw ngayon ang kanyang balabal. At yun naman ang ginawang kunwaring, sabi ni Mrs. Potiphar, yung alipin mong yan, ako'y pinagsasamantalahan. In fact, no, ako'y sumigaw, tumakbo siya. At ito ngayon na nangyari, nakuha ko yung kanyang balabal. So nagalit si Mr. Potiphar. Pinakulong niya si Joseph for 10 years. Alam nyo, guys, dahil sumasa kanya ang Panginoon, si Joseph, mula doon sa dungeon, inalis siya ng Diyos. Nakapag-interpret siya ng dreams ng hari. Matapos itong ma-interpret, natuwa ang hari. Kinuha si Joseph at ginawa siyang prime minister ng Egypt. So, it is a miracle mula sa kinainggitan, itinapon sa balon, ibinenta, then pagkatapos noon, ikinulong, and after that, ginawa siyang prime minister. That is a miracle from the Lord. And makinig kayo, kapag ikay nananalig sa Diyos, ang God ay laging gagawa ng miracle sa buhay mo. Basta sumunod ka lamang, miracles will over there. I mean, He's always there to guide you, protect you, and bless you. Because the power of miracles will always declares God's glory in your life. Sige, palapakan natin ang Panginoon. The miracles of God will overshadow you. Iingatan ka niya talaga. Ang kailangan mo lamang mag-depend ka lang sa Kanya. So si Joseph, afterwards, yung kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, ay lumuhod sa kanya. Noon nalaman na siya yung kanilang kapatid na si Joseph na kanilang ibinenta at ginawa ng masama. Pero ang sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala, huwag niyo sisihin yung mga sarili, huwag niyo nang sisihin yung mga sarili at huwag kayong matakot sa akin. Ginawa ng Diyos ito. Inalaw ng Diyos na ito na ako'y mauna dito dahil sa taggutom na magaganap sa buong daigdig. Para lamang maligtas tayong lahat ng magkakapatid. Hindi man lang niya pinitik yung mga kapatid niya, ikaw, tinapog mo ako sa balon, ikaw naman, lagi ka nainggit sa akin. Ha? Ganun ba si Joseph? Hindi. Umiiyak pa siya. Huwag kayong matakot mga kapatid ko. Inalaw ng Diyos lahat ito para sa gayon maligtas tayong lahat na pamilya. So, his understanding is so great. Napakalawak. Why? Joseph is a God-fearing man. Kaya kayong lahat, at kayong lahat na nanonood ngayon, basta sundin nyo ang kalooban ng Diyos, ang milagro ay laging kasunod ninyo. Praise God. Now, before I close, anong lesson po dito? Lesson for life that go beyond what meets the eye.
always remember, make room for God. Pag sinabi natin make room for God, kumakatok pala ang Diyos. Sabi po ng Revelation, chapter 3, verse 20, Behold, I'm knocking at the door of your heart. Kumakatok ako sa pintuan ng puso mo. Pag narinig mo ang tinig ko at ako'y bubuksan mo, papasok ako sa iyo, makakasama mo ko sa pagkain at ikaw ay makakasama ko. Make room for God. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Ang sabi ng Lord, pag siya tinanggap mo, John chapter 1 verse 12, ang lahat na nanalig at tumanggap sa Kanya, pinagkaluban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya si Lord ay buksan ninyo sa inyong mga puso, panahanin ninyo, at sabihin ninyo, Lord, apart from me, I can do nothing. Apart from you, Lord, I can do nothing. Di ba sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing? So sabihin mo, Lord, apart from you, I can do nothing. Lord, I need you. Sabi nga ng song na binigay niya sa akin, sabi niya, I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Di ba sabi niya, Lord, I need you. Sino na nangangailangan ng Diyos? Yes. Make room for God. Make room for God. Don't walk alone. Always acknowledge, Lord, I need you. Lord, wala po akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. And number 2, recognize the Lord. Recognize that He is your Lord and Master. Kailangan mong sabihin, Lord, you are my life. You're the Lord of everything. You're the revealer of brand new things. Alam nyo, yung recognition na wala ka talagang magagawa kung wala ang Diyos ay masaya. Pero yung tao na nagsasabing, hindi, kaya ko lahat yan. Ayaw ng Diyos ang mayabang. Kaya pwede ba sabi mo sa kaliwat kanan mo, yung wag mo lang, parang pabulong lang, wag ka mayabang. Anyways, wala naman talaga mayabang mga J1 people eh. You know why? Our model in life is Christ. Sabi nga ng 1 Corinthians 11 verse 1, sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Si Kristo ay full of humility. Si Paul is full of humility. All of us must be filled with humility. Amen? Hallelujah! Ito ang nararapat gawin. Recognize the Lord. Number 3, keep your focus on Jesus. Pag sinabi din natin, keep your focus on Jesus, yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 2, verse 1 and 2. Sabi niya doon, look unto Jesus, the author and finishers of your faith. Siya ang iyong laging titignan. Dahil ito ang ginawa ng mga Old Testament people, they focused their eyes on God. Sapagkat si Lord ang pinaka-finishers of our faith. Sabi ng verse 2. Alright, then number 4, restore faith after a lapse. Sa totoo lang, kung ikaw man ay nagkamali, o ikaw man ay nanghina, bumalik ka uli kay Lord. Tulad ni Peter. Anong sabi niya na siya lumubog? Lord, help! Recognize
that you really need God. I-recognize mong kailangan mo talaga ang Diyos. Nagkakaintindihan ba tayo mga kapatid? Yeah? Restore faith after a lapse. And number 5, ang sinabi niyan, endure the storm with Jesus. Hindi pinangako ng Diyos na wala tayong pagsubok. Walang sinabi ang Biblia na walang storm, kaya nga may storm. There are different storms in life. Problema sa family, problema sa business, problema sa relationship with other people, problema sa boss, problema sa employees. There are always storms in life. Pero anuman ang storms na yan, just call upon the name of the Lord by saying, Lord, help! Sample nga tayo. Lord, help! Okay. This time, it's like you may, talagang kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo talaga ang tulong ng Diyos. Sabi mo from the bottom of your heart, Lord, help! I need you, Lord. You're my heart's desire. Kaya sa mga panahong ito, ang daming nagbabanta na ang ibang company magsasara, nawalan ng trabaho ang iba. Anong gagawin mo? Lord, help. Yung mga inaasahan mo, sa tingin mo'y parang nangihina. Lord, help. Alam niyo ba na may pangako ang Diyos? Ang sino man tumawag sa Kanya ay hindi mapapahiya. Romans chapter 10, verse 11. Ang sinabi niya doon, they that call upon the name of the Lord will not be put to shame. Ganda. As the scripture tell us, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Hindi ka rin mapapahiya. Only call upon the name of the Lord. Hilingin natin ang presensya ng Diyos sa ngayon, sa oras na ito. So our God is a miracle-working God. He is the only one who could command the storm to obey Him. Kaya nung matindi na yung storm, natatakot ang mga disciples, sabi niya, storm, stand still. And immediately, kumalma. Hinati niya ang dagat na pula. Pinatigil din niya ang pag-agos ng ilog Jordan para makatawid ang kanyang mga anak. Those are miracles. Nag-march ang mga Israelites. Inikot ng inikot ang walls of Jericho for 7 times. Then they begin to shout. Immediately, ang napakakapal na walls of Jericho collapse. That's a miracle. So from the Old and New Testament, miracles always prevail and experienced by God's people. Hallelujah! Now you will experience miracles. Noong nakaraang mga linggo, may nag-text sa akin. Matapos ako mag-preach, sabi ko sa kanila, miracles will begin in your life today. Just touch my hands in your screen, television man yan, o kaya'y sa inyong mga iPad o cellphone. Just touch my hand and the miracle will touch you. Immediately, yung pong nandoon sa France, nanunood, she just touched my finger doon po sa screen. Si sobrang lagnat, hindi niyo na maintindihan, hinang-hina na siya. Alam niyo, immediately, naranasan niya ang himala. Kung kaya't kinuntak niya kami dito at nag-testify at sinabi niya, Bishop, I just only touch your hand and believe what you said.
Now, ako po ngayon ay bigla pong gumaling. Purihin ang Panginoon. Isang 2 years old yata yun, isang anak ng isang taga La Union, nanunood. 1 month nang nilalagnat, inaubos na lahat yung mga gamot na binigay ng doktor. Wala pa rin nangyayari, natatakot na siya. She just watched the preaching. Then she touched my hand doon po sa screen. Hinawakan niya yung kanyang anak, samantala nakatas na ganoon. Immediately, ang kanyang anak ay nawalan ng laglat at bigla pong gumaling. Miracle is always there because God is an omnipresent God. He is the all-knowing God, the omnipotent God. Maski saan ka pumunta, the God whom we're serving is alive. He could touch you, He could bless you wherever you are. At sabihin natin ngayon sa Kanya, I need you, Lord. You're my heart's desire. Makes my life a blaze. Makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Kaya tumayo tayo, come on. In me. Makes my life a blaze. Makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the word of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God. The guide of my life, strengthen my spirit to glorify your name. Fill me with your power. Fill me with your power To serve you more. to serve you more. I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. I need you. Lord, you're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I cannot contain. I have to share the fire of God in Ilagay niyo yung mga kamay sa inyong dibdib. Kayong lahat na nangangailangan ng Diyos at nagsasabing, Lord, I'm making a room for you in my life, O God.
Because apart from you, I can do nothing. Lord, I need your strength, oh God. Lord, kailangan ko po kayo. Kailangan ko po kayo, Panginoon. I need a daily miracles, oh God. And sing this song from the bottom of your heart. Lord, I need you. I need you, Lord. I need you, Lord. You're my heart's desire. Heart's desire. Your spirit in me The Spirit in me makes my life ablaze. makes my life ablaze. And the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I cannot contain. I have to share. I have to share the fire of God in me. I have to share. I I have. have to share the fire of God in me. I have to I share. have to share the fire of God The fire of God in me. 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 Oh, the fire of God. We need you, Lord. Your heart's desire. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. And let the congregation sing. Habang inawit mo ito, awitin mo itong you really declares you need God. At i-share mo din ang mga bagay na naranasan mo sa oras na ito. As you said, let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me. I cannot contain. I have to share the fire of God in me. In me, I have to share. I have to share the fire of God in me. Itaas po natin ating mga kamay sa Kanya at sabihin natin ang panalangin ito, gawin yung tao sa puso nyo. Panginoong Yesus, Ikaw ang aking pananampalataya. Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Lord, maghari ka sa buhay ko. Wala akong magagawa kung wala ka. Kaya patawarin mo akong lubos sa lahat ng kasalanan ko na aking mga nagawa, naisip at sinalita mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Panginoon,
Manahan ka sa puso ko. Manatili ka sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Panginoon, mabuhay ayon lang sa nais mo. I love you, Jesus. Baguhin niyo po ako sa aking masamang ugali, masamang bisyo, at mga maling kinagisnan. Ikaw ang Diyos lamang na sasambahin ko, Panginoong Yesus. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. I love you, Father God. I love you, Lord. I love you, Jesus. Use me for your glory alone, para sa kaligtasan ng ibang tao. My life is yours. Thank you, Jesus. Manatili kayo nakayukod, nakapigit. Ako na lang mananalangin. Diyos ay magmimilagro sa buhay ninyo. Panginoon, I pray, specific, Lord, yung pong hindi pa po nagkakaanak, na gusto niyang magkaroon ng anak, nananalangin no Lord, I pray miracles upon that womb, miracles upon that seed, miracles upon that couple, in the name of Jesus. And Lord, let there be babies, O Father Heart God, sa kanyang womb. I pray for that heart. Ang puso na yon, inaalis ko lahat ng bara ng ngabaan, lahat ng arteries. And let there be a brand new heart for that heart right now. Ipatong mo yung kamay sa bahagi ng katawan may sakit. Papanalangin kita. Lord, yung intestine niya, yung atay, Lord, yung buto, Panginoon, even, O Father God, ang kanya pong kidney, let there be a miracle, O God, upon those intestines, O God, in Jesus' name. And God, let that ovary be completely restored and be healed. Even lahat ng parte ng buto, Lord, let there be divine healing upon that bones in the name of Jesus. And every part of the body, sa lahat ng nanampalataya, Lord, demonstrate your miracles upon them. You are a miracle-working God. As I rebuke any works of the enemy upon that people, in Jesus' mighty name, lumayas kayo sa kanilang katawan, sakit karamdaman, at lahat ng masamang espiritu, labas! In Jesus' name. At pinapadali ko lang ang himala ng kagalingan sa inyong lahat. I declare this, that you are being blessed and you are healed. Receive. I release healing upon you now. Hallelujah. Receive it. I release miracle upon you. Receive it. I release even power of God upon you. In Jesus' name. Say, Amen. Act like this. Akin yun. Now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Papanalangin ko naman ang mga negosyo ninyo. I pray, Father Heart God, for all the businesses of these people. I pray, Father Heart God, i-bless mo ang kanila pong mga hanap buhay. Walang maghihirap kang mga anak. Lahat, O Diyos, ng mga business nila ay magpa-prosper. At Lord, sa lahat naman ng mga empleyado, Lord, hindi mawala ng hanap buhay. At sa mga wala pang mga hanap buhay, magkakaroon. At sa mga wala pang negosyo, magkakanegosyo. I declare miracles of provision and miracles of prosperity be upon all of you. I declare this in your life now, in Jesus' name. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. And Amen. Woo! Come on, palagpakan natin si Lord. Come on. Hallelujah, Lord. We bless your name, Lord. We adore you, Lord. We praise you, Lord. Come on, say, thank you, Lord. Thank you, Lord.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. You receive your miracles? Amen. Hallelujah. Walk in faith.